personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta Masasabi ko po na wala dito. Okay. O sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sana. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin. Opo. Na ayaw pong lutasin ng naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon, o kahapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po, pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito. At halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po,
personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po okay, in due time, basta't may personal knowledge ha. Basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. No. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums, nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John Vic Remulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.